at hindi po siya namumulitika. Kahit yung mga lugar na hindi niya po baluarte ng kanyang mga political enemies. Yan sa ating Pangulo man, hindi man po nakikipag-away yung ating Pangulo. Siya man lang po ang inaaway. Never po nakipag-away. Narinig ninyong sumagot yung ating Pangulo? Wala po. Siya lang po, sa tama lang tayo, anya. Doon tayo sa tama. Halimbawa, nagpalabas siya ng statement tungkol kay Pacquiao. Sabi niya lang po na kailangan sumurrender si Pacquiao. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Dito tayo mga kababayan sa mga magagandang balita. Nag-excellent na po yung ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami sa ating mga kababayan kumbinsido, naniniwala silang gumanda na ang buhay ng ating gumanda na ang kanilang buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya yung mga nagsasabing lalong humirap yung buhay ng ating mga mamamayan, fake news po. Mga anti-Marcos man lang po sila. Yung kampo ng mga Duterte man lang po yung nagsasabi ng ganyan. Pero karamihan po sa ating mga mamamayan natutuwa sa mga gains na nakamit ng ating bansa sa pamumuno ng ating Pangulong BBM. BBM. Ang nagsisiman lang po si Inday. Hindi kasi umobra yung kanyang mga gustong mangyari. Yung mga gusto niyang mangyari, pang personal niyang interest po, hindi man para sa ating mga mamamayang Pilipino. Pang sarili, confidential funds, at yung political ambition man lang niya po, mga kababayan, ang sinusulong. Laging politika yung nasa isip. Pero yung ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, lagi serbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya hindi po maniwala sa kanila yung ating mga mamamayan. Ito po, ipakita ko sa inyo ang latest result ng survey po ng Social Weather Station. Ayan po, report siya ng DCRH. Ngayon lang po, 1 hour ago. O sabi dyan mga kababayan, batay sa SWS survey, nakapagrehistro ng highest net gainer score na excellent o positive 26 ang Balance Luzon. Sunod ang Metro Manila na may very high rating na positive 16. Pangatlo ang Mindanao na may high ratings na positive 7 and Visayas sa high rating na plus 1 or positive 1. Samantala, naitala rin ng SWS na ang mga pamilyang hindi nakakaranas ng kagutuman ay very high. O kita ninyo, sa score na positive 18, habang ang mga pamilyang dumanas ng moderate hunger ay may score lang na positive 12. Gumanda na po ang buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang nagsasabi lang po na hindi maganda ang nangyayari ngayon, yung mga taga-nausog man lang, mga mapanirang puri, sila man lang po maiingay sa social media, pero yung ating mga kababayan po, satisfied. Tinanong po sa survey, sabi diyan, ang mga pamilya namang natukoy na not poor ay may excellent score na positive 26, habang ang mga pamilyang nagsabing poor, sila ay may high score na plus 9 lang po. Positive 9, sabi ng DCRH News. Yan po. 39% ng mga Filipino naniniwalang gumanda na ang kalidad ng kanilang buhay ngayong taon. Tapos sige, hanap nila mga kababayan ng 20 pesos na bugas.
Bakit daw wala pang 20 pesos na bugas? Hindi naman po kailangan ng 20 pesos na bugas kasi namimigay na po ng libreng bigas sa mga mahirap. At may available na po sa Kadiwa na 29 pesos. Project po yon mga kababayan ng DA at saka ng National Irrigation Administration. Ang tawag, BBM Rice. Ano niyang BBM Rice? Bagong bayaning magsasaka. Di ba? Ngayon po, grand launching ng bagong bayaning magsasaka rice. Pagsusulong ng murang bigas sa Region 11. Nauna pa sa Davao po. September 13, 2024. Sabi diyan, sa pagtutulungan ng mga irrigators, associations at NIA, naging matagumpay na inilunsad ang kadiwa ng Pangulo sa NIA at ang grand launching ng bagong bayaning magsasaka rice o BBM rice sa presyong 29 pesos kada kilo sa NIA Region 11, Bolton Extension, Davao City. Nauna pa kayo dyan sa Davao. O di ba? Yung Mindanao po mga kababayan, mahal na mahal ng ating Pangulong Bongbong. Kaya kung sino dyan ang i-endorse sa Davao ng ating Pangulo na tatakbong mayor po, yun po ang inyong isupport. Yan ang ating panawagan dyan sa mga taga Davao para mawala na po yung reputasyon ng Davao. Ngayon, nang masama yung dinig ng Davao po, naging takbuhan ng mga pugante. O di ba? Dati, bantog siya, mga kababayan, na tourist destination. Ngayon, fugitive destination. So, yan nga po ang tanong. Bakit karamihan sa mga pinaganap ng batas, mga pugante po, dyan nahuli? Yung latest po, si Christopher Lau, nahuli dyan po sa Davao. Anong mayroon dyan sa Davao? O, kaya 2025, midterm election, mag-isip-isip na po kayo ng mga taga Davao. Ibalik ninyo the old glory, mga kababayan ng Davao City. O, kaya yung mga nagkakanta-kanta dyan na nasaan na yung 20 pesos na bugas, may 29 pesos na po. Yan o, Davao City. Isinabay din ito sa launching ng Agri-Puhunan at nationwide grand launching ng bagong bayaning magsasaka o BBM Rice sa Nueva Ecija. Ang proyektong ito ay naglalayong masiguro ang masaganang supply ng bigas para sa mga pamilyang Pilipino. Yan po ang BBM Rice, mga kababayan. 29 pesos lang po. At bawal siya na i-resell. Dapat end consumer. Ibibenta lang po sa end consumer. At bawat isang sako, 10 kilos yata ito. O tama, 10 kilos po. Para marami yung makabili ng murang bigas. So, paano naging posible ang 29 kilos na bigas? Ang presyong ito ay naging posible sa pamamagitan ng contract farming program ng NIA. Sa ilalim ng programang ito, may kasunduan sa pagitan ng mga magsasaka o Irrigators Association at NIA kung saan ang NIA ay magpapautang ng 50,000 pesos bawat hektarya na walang interes. Cash assistance na ito. Ang 20,000 pesos ay para sa labor at ang 30,000 pesos para naman sa farm inputs tulad ng mga seeds, fertilizers, chemicals. May assistance din sa post-harvest operation, marketing at packaging materials. O, kita ninyo mga kababayan, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro. Yan o. Ito yung mga sakahan po, 32 hectares, 22 hectares, Davao del Norte, Davao del Sur, 20 hectares, Davao de Oro, 97.56 hectares, Davao Oriental, 45 hectares. Inuna pa kayo dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit na yung mga leaders ninyo dyan, mga suwail. O diba? Masasama ang mga sinasabi palagi sa ating Pangulong Bongbong.
Pero tingnan ninyo, maganda talaga ang puso, mga kababayan ng ating Pangulo. Kung iba-ibang politiko po, walang proyekto, zero projects kayo dyan sa Davao. Pero inuna pa kayo, pati sa assistance po, at yung bagong Pilipinas Servicio Fair, bilyon-bilyon yung ibinuhos dyan para hindi magutom yung mga taga Davao. Tama po? O ngayon nga po, mga kababayan, sa health services naman po, inihatid na ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga mobile clinics na dadalhin dyan po sa Mindanao, buong Mindanao po. O ito siya, healthcare is right, sabi ng ating Pangulo. Marcos distributes 28 mobile clinics to Mindanao. Each mobile clinic unit offers health consultation and is equipped with modern medical tools and equipment for early diagnosis such as X-ray, ultrasound, and laboratory analysis. Wala pang nakagawa niyan, mga kababayan. Yung Marcos Sr. lang po at Marcos Jr., the rest ng mga administrations, malayo po pagdating sa pagsiservisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Kaya na-insecure masyado po yung mga Duterte. Ayan po, mga kababayan, Davao Occidental. Kita ninyo? Ganon, mga kababayan, Misamis Oriental. Ito Davao Occidental. Post mismo ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos 1 hour ago. As we send off the first batch of Bagong Pilipinas mobile clinics bound for Mindanao, we fulfill our promise to deliver quality healthcare to every province in the country. In just 3 months, we've turned this into reality, ensuring that every Filipino, no matter where they are, can now receive the care they deserve. Yan po, ganun magmahal yung ating Pangulo. Inihatid pa niya, kasama si DILG Secretary Benhur Abalos. I think si Secretary Abalos po, tatakbong senador. I-support po natin. Ikakampanya ko po itong si Secretary Abalos with the First Lady. Kita ninyo po? Napakarami. 28 units po siya. So, ikinarga sa barko, mga kababayan, yung mga buses, mobile clinic, bus. Ayan po. Maguindanao del Sur. Ito, Davao del Sur. Yan yung loob po ng mobile clinic. Di ba? Napakaganda. So, mag-iikot ito siyempre sa mga barangay. Napakaganda po. Yan ang ating Pangulo na napakasipag at hindi po siya namumulitika. Kahit yung mga lugar na hindi niya po baluarte ng kanyang mga political enemies. Yan sa ating Pangulo man, hindi man po nakikipag-away yung ating Pangulo. Siya man lang po ang inaaway. Never po nakipag-away. Narinig ninyong sumagot yung ating Pangulo? Wala po. Siya lang po, sa tama lang tayo, anya. Doon tayo sa tama. Halimbawa, nagpalabas siya ng statement tungkol kay Pacquiao. Sabi niya lang po na kailangan sumurrender si Pacquiao para harapin niya yung kanyang asunto. Yun lang. Wala kung ano-anong mga maririnig kayo na masasamang salita. Hindi yun ugali ng ating Pangulong Bongbong. So kahit siya sinisiraan ng sinisiraan, hindi po siya hindi niya pinapansin yung paninira sa kanya. Trabaho lang siya ng trabaho. Kaya naman nakita ninyo po, excellent na po yung kanyang ratings. Yan po. Batay sa survey, nakapagrehistro ng highest net gainer score na excellent. Kita ninyo. Positive 26 ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At 39% sa ating mga mamamayang Pilipino naniniwala na gumanda na yung kanilang buhay. Feel na po nila yung kaginhawahan sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Di ba? O ngayon, si DILG Secretary Abalos naman po, or Abalos, named Best Performing Cabinet Member po and Most Trusted Government Agency po yung DILG. Yan ang sabi rito sa balita ng Manila Bulletin. Kaya grabe po pasalamat ni Abalos. Sabi po niya, taos puso akong
nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you for giving your heart to DILG, sabi po ni Abalos. Abalos made the emotional announcement during the recent DILG Field Officers National Convention, Luzon Cluster, na ginawa po sa Clark, Pampanga. He mentioned that the DILG bagged the unqualified opinion, the highest grade of the Commission on Audit, for 2 consecutive years under his leadership because of the agency's efficiency in the performance of their duties. Walang disallowance po. Kumbinsido sa paggastos po. Walang winaldas si Abalos po. Di ba? Kaya sabi, ito, reliable ito, mga kababayan, na result ng survey. Pero yung sabi si Inday po, most trusted, matindi po yung, yung disallowances. Napakarami, million po, dinisallowed ng COA. Paano naging best performer? Most trusted. Di ba? Anomalous po yung pa-survey nila. Malamang dinoktor. Ito yung tama po, mga kababayan. Believable. Pero yung si Inday, laging top. Top sa pagiging bratinela. Sa pagmamaldita, mga kababayan, pwede pa. Pero kung sa serbisyo sa ating mga mamamayan, malabo po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.